magsimula sa ating aralin, maaari bang magsipagtayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Bago kayo upo, maaari bang pulutin ang mga basurang nasa ilalim ng inyong upuan at pakiayos ng inyong mga upuan. Ngayon ay i-check ko kung sino ang mga lumiban sa ating klase ngayon. Ana, Rodel, Diana, magaling, walang lumiban sa ating klase ngayon. Bigyan natin ang ating mga sarili ng 5 palakpak. At ngayon, sino sa inyo ang nakakaalala ng ating huling tinalakay? Ikaw, Ana. Magaling. Ang ating huling tinalakay ay tungkol sa parabola. Bigyan natin si Ana ng palakpak na Jollibee. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bida-bida. At ngayon naman, bago tayo magsisimula, maaari bang magsipagtayo ulit ang lahat para sa ating dance para maging masigla kayo ngayong araw. Sumayaw ang lahat! Maraming salamat, maaari na kayong magsiupo. At ngayon naman, may ipapakita akong larawan at tutukuyin nyo kung alam nyo ba kung ano ang nasa larawan na ito. Para sa unang larawan, ano sa tingin nyo ang larawang ito? Ikaw, Rodel. Rabbit? Yun ay sa English. Ano ito sa Tagalog? Ikaw, Ana. Tama. Ito ay kuneho. Para sa pangalawang larawan, ano ito? Tama. Ito ay aso. At para sa pangatlong larawan, ano ito? Tama. Ito ay unggoy. Ngayon, base sa mga larawang pinakita ko, ano sa tingin niyo ang tawag dito? May idea ba kayo? Tama. Ito ay uri ng mga hayop. May alam ba kayong kwento ng mga hayop? Magaling kung ganon. Ngayon, may idea ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayong umaga? Tama. Ang tatalakayin natin ngayong umaga ay tungkol sa pabula. Pero bago tayo magsisimula, ay babasahin ko muna sa inyo ang ating layunin ngayong umaga. Para sa ating layunin, una, natutukoy ang elemento ng pabula. Pangalawa, nakasasagot sa mga tanong tungkol sa kwentong napakinggan. At pangatlo, na ibibigay ng malinaw ang mahahalagang detalyeng ipinapahiwatig ng kwento. Ngayon tatalakayin ko sa inyo ang pabula. Makinig kayo dahil babasahin ko ang ibig sabihin ng pabula. Pabula. Ang pabula ay isang uri ng panitikan na kadhang isip lamang na pinapupulutan ng magandang aral. Mga hayop ang karaniwang gumaganap na pangunahing tauhan nito. Ngayon, may mga elemento ng pabula at ito ay ang tauhan, tagpuan, bangkay at aral. Ngayon, babasahin ko sa inyo isa-isa ang mga kahulugan ng elemento ng pabula. Una, tauhan. Ito ang anumang hayop na gumaganap sa kwento. Pangalawa, tagpuan. Tumutukoy sa oras, panahon at lugar na pinagdausan ng kwento. Maaari itong maging 2 o higit pa. At sa bangkay naman, ito ang kabuuang pangyayari na nagaganap sa kwento. At ang huli ay ang aral. Ito ang mahalagang matututunan pagkatapos mabasa ang kwento ng pabula. May alam ba kayong halimbawa ng pabula? Kung wala, narito ang mga halimbawa ng pabula. Una, si Langgam at si Tipaklong. Pamilyar ba kayo sa kwento nito? Magaling kung ganon. Para sa pangalawang halimbawa, si Pagong at si Magsing. Alam kong pamilyar kayo dito
dahil ito ay napakagandang kwento, napakagandang pabula. Ngayon, naintindihan na ba ang pabula at ang elemento ng pabula? Para malaman kung naintindihan ba talaga, ay magkakaroon kayo ng pangkatang gawain. Papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Ito ang pangkat isa at ito ang pangkat pangalawa. Ang inyong gagawin ay makikinig kayo sa kwentong babasahin ko o pabulang babasahin ko dahil may mga katanungan akong ipapasagot sa inyo kada pangkat. Ang ating pabula o ang kwentong babasahin ay tungkol sa ang kampanilya at ang pusa. Handa na ba kayong makinig? Kung handa na ay magsisimula na tayo sa ating pangkatang gawain at babasahin ko na sa inyo ang kwentong ito. Ang kampanilya at ang pusa. May isang pamilya ng daga ang nabubuhay sa takot dahil sa isang pusa. Isang araw ay nag-usap-usap ang mga daga at ipagpalagay natin na tapos nang basahin ang kwento. Narito ang mga katanungan. Panuto, sagutin ng maayos bilang pangkat ang mga sumusunod batay sa kwentong ang kampanilya at ang pusa. Para sa unang tanong, sino-sino ang mga tauhan ng kwento? Pangalawang tanong, saan naganap ang kwento? At hanggang sa panglimang tanong. Bibigyan kayo ng 10 minuto para sagutin ito sa malinis na papel at pagkatapos niyong sagutin ay ipipresenta ninyo dito sa harapan. Maaari na kayong magsimula sa inyong gawain. Tapos na ba kayong sumagot? Magaling! Ngayon ay ipipresenta ninyo na ang inyong mga sagot sa harap. Ipagpalagay natin na tapos na silang ipresenta ang kanilang mga sagot. Magaling! Bigyan natin ang ating mga sarili ng masigabong palakpakan dahil nasagutin nyo ang lahat ng mga tanong. Ngayon, naintindihan na ba talaga ang pabula at ang elemento ng pabula? Ngayon, ano nga ulit ang elemento ng pabula? Ikaw, Ana. Magaling! Ang elemento ng pabula ay tauhan, tagpuan, banghay, at aral. Palagi niyong tatandaan ang pabula at ang elemento ng pabula. Ngayon, para sa inyong pagtataya, kumuha kayo ng isang malinis na papel at isulat ito. Panuto. Tukuyin kung anong elemento ng pabula ang tinutukoy sa bawat bilang. Isulat ang tauhan, tagpuan, banghay o aral sa katlang. Maaari na kayong magsimula sumagot at bibigyan kayo ng 10 minuto para sumagot at pagkatapos ay ipapasa ninyo sa harapan ang inyong mga sagot. Pagpalagay natin na tapos na silang sumagot. At dahil oras na ng uwian, isulat ang inyong takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, babasahin ko ang inyong takdang aralin. Magbasa ng isang pabula na gusto mo. Suriin ang elemento ng pabula at ipaliwanag ang aral ng kwentong nabasa. Gusto ba kayong sumulat? Kung ganon, maaari bang magsipagtayo na ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin? Bago kayo umuwi, maaari bang ayusin ulit ang inyong mga upuan at pulutin ng mga basura bago lumabas? Maraming salamat mga bata. Huwag niyong kalilimutan ang inyong takdang aralin na ipapasa bukas.